Okay? Now, sa akin, personal, sige, ito po, ready na po ba kayong malaman ng aking kwento? Ayan, because I am a storyteller. And as I tell you a story, dito nyo po makikita yung mga bagay-bagay, yung parang mga lessons, they are nasa in-between po ng mga kwento. So, pasulat naman, I am ready. Kung ready na kayong makinig sa storytelling ng wellness journey, okay? Sige, I am ready, I am ready. Okay, yan. Salamat mga mens. Thank you so much for participating, ha? At least alam ko na connected pa talaga tayo. Noong September 2000 po, a friend, networking company din, a friend invited me and made me realize na preventable pala yung cancer. Kasi sa family po namin, 4 po na matay sa mother side ko, cancer po lahat. The youngest was 20 years old. Okay? So alam naman po natin that cancer visits the next generations. So I've always had that fear. So naisip ko, meron palang way na ma-prevent to. So when I understood that nung year 2000, from then on, supplements na po talaga. Preventive na po yung, lagi yung aking mindset. Laging preventive na talaga yung nasa isip ko. And this verse really struck me kasi ito po yung company verse. Same din po sa I Am. Christians din po yung owner ng very first company ko noong year 2000. Kaya kahit na maraming naging scammer sa network marketing, kung bago ka pa lang, marami pong, di ba, syempre, yung mga tao ayaw nila sa network marketing, di ba? So kahit na maraming naging scammer, never po akong nawalan ng tiwala sa industry. Because being a scammer, depende yun sa tao. Wala yun sa industry kasi sa gobyerno may scammer, di ba? Sa private na mga private na mga offices may scammer. Kahit sa school meron, kahit sa church meron. So nasa tao po talaga yun. So it's never about the industry, it's always about the person. The person that you are. Kasi kung scammer ka talaga, kahit saan ka ilalagay. So never po akong nawalan ng tiwala. Kaya every time na may mag-aalok sa akin ng magandang product, itatry ko talaga yan. So, ang dami ko pong napamemberan. Yung letter U na sikat, yung mga greens, yung mga ganyan, marami po yun. Iba't ibang company. Pero eto yung nagpa-open ng aking mata. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Pag sinabi po ng isang sentence, di ba, na be in health. The way I understand that line, it is a command. So we are being commanded na hindi lang dapat spiritual life natin yung inaasikaso natin. Be in health. I believe that physically we have to be healthy. So from there on, ginawa ko talaga siya, my responsibility. Nagre-research ako, nag-aaral ako. So right now, I want you to please type sa chat box, my responsibility. Ayan. Pasulat po, my responsibility. Bakit ko po gustong sa inyo yung ownership? Kasi a lot of times, sasabihin natin, wala akong magagawa, pinasa lang sa akin to, di ba? Ganyan talaga kasi sa lahi talaga namin, diabetics kaming lahat. Mula pa sa lolo ng lolo ko, talagang diabetic, kaya naipasa na po yun. But wait, your DNA is not your destiny. Pakisulat po dyan. DNA, not your destiny. Your DNA may be like a loaded gun, but it's your lifestyle that will pull the trigger. Yes, we cannot say na hindi to dahil sa genes kasi talaga namang naipapasa. However, it will not fire kung hindi po natin matitrigger with our unhealthy lifestyle din. Kasi kaya po nating mabago yan. Kaya nating mabago yung naipapasa natin. Okay? So kaya siya my responsibility because I want you to have a mindset starting today, stop blaming things in the past. Kasi mahirap lang kami nung bata kami kaya wala kami talagang mga vitamins. Naku, yung nanay ko kasi talaga hindi kami nasikaso. So let's not forget that it is your responsibility. Okay? Starting today, claim ownership.
Again, DNA is not your destiny and your health is your responsibility. Yan, so as I've mentioned, for the past 22 years, let's say 17 years na lang. Kasi 2017, naging barley-fied na ako eh. So bago po nag-barley, sobrang dami ko pong collection. Iba't ibang vitamin C, vitamin B, calcium, MSM, methyl sulfur, basta ganyan, MSM. Tapos may mga collagen pa ako, may mga enzymes ako. So marami pa akong collection. Hindi po gamot, kagaya sa botika, pero pang preventive madami po. Kasi wala namang isa that really addressed all my issues. However, when I encountered barley noong 2017 and I found out that it's in the Bible, parang sabi ko talaga, kung alam ni God na nasa Bible to, there must be a reason for this. Diba? So, I tested it, draining ko muna siya ng 2 months together with my other supplements, yung mga previews, and then, after 2 months, in-stop ko na po yung lahat-lahat. Kahit yung vitamin C ng family na we have been drinking for 17 years, in-stop ko na po noong 2017, and until today, barley na lang po talaga kami. Ayan. So, I know maraming products na good, but barley is just great. You should be very, very proud of that, na talagang amazing po talaga siya. And then, ito po kasi yung mga issues ko sa buhay dati. Asthmatic po ko. Allergic rhinitis, sinusitis, sipunin yung mga yan, magkakamag-anak po yan silang lahat. So, malamang pag may asthma ka, yung mga mga kapinsan niya, kasama po lahat yan. Migraine attacks, irregular menstruation, yan. Tapos, yung syempre, pag meron ka, masakit talaga, ganun. So, dati po, lagi akong may bit-bit na anti-sinus attack. Kasi pag sumakit yung, sino po ba may mga sinus dito, mga mens? May mga sinus po ba kayo? Kapag nag-atake po yung sinus headache, tapos sumabay pa po yung migraine, ay nako na lang talaga. Yan talaga yung, yun yung araw na ayoko na talagang balikan ever. Ayan. So, lahat po yan ngayon, wala na po. Yan. Tapos, so, eto po. Start na tayo. What is barley? May videos po ako niyan, nasa YouTube. 8 po yun. So, para you can study it on your own. Ano ba yung micronutrients? Ano ba yung enzymes? Ano ba yung amino acids? Gluten-free ba ang barley? Yan, mga yan. Pati po yung skincare, paano siya gamitin? Pangpaganda ng mukha, pangpanice ng skin. Nandun po yan sa training videos. Okay? So you can just please visit that. Kasi today, mas magpo-focus po ako sa etong mga bagay na to. So, nakikita nyo naman po, di ba? Yung 68 micronutrients. Lahat po ng IBP, alam natin yan. Tapos, ang question is, pag tinanong ka ng client mo, ano ba yung enzymes? Bakit siya importante? Basta importante siya. Ganon. Kapag tinanong ka, ano ba yung amino acids? Para saan ba yung amino acids? Basta maganda siya sa katawan. Yun lang po yung sagot natin, di ba? So, mas maganda po na mas maintindihan natin para mas ma-appreciate natin. But overall, first, when we take barley, one of the first things that it does, it helps us detox. Okay? So, isa po yan. Sa pinakauna niyang ginagawa sa katawan natin is yung pagdi-detox, paglilinis. Next, it supplies the nutrients that our body needs. These are all nutrients. Very important, ang enzymes, especially sa mga greens. Lahat po ng greens, especially the darker ones, they have enzymes. The problem is they die at high temperatures. So technically, simula po nung bata tayo, wala na po tayong na-i-intake na enzymes. And lahat po ng food, kailangan ng enzymes para ma-digest. Ang fats, different enzymes. Ang proteins, different enzymes. Ang carbs, different enzymes. So lahat po yan, different enzymes. Okay? Next. It helps boost the immune system. Ayan. So I think everybody knows that. And it helps alkalize the body. Ano po ba yung significance ng pag-a-alkalize sa body natin? Cancer thrives in acidic environment.
Kapag acidic po yung ating katawan, buhay na buhay po yung cancer. Kaya po si barley, very effective siya against cancer because it lowers down the pH of our body. Nagiging alkaline. Nababalanse niya po. Kasi si cancer sa acidic environment nagtathrive. Okay? So barley can do so much more. But please, when you post, never claim that barley cures. Because barley does not cure. Everybody, please write in the chat box, barley helps. Because that is one thing that I really want to spread to everyone, that barley helps. God made our bodies very smart. Na kapag malinis na po yung ating katawan, kapag hindi na po toxic ang ating body, kapag nasasupply po yung mga tamang nutrients na kailangan, kayang-kaya po ng ating katawan mag-heal itself. And God is so amazing that He made our body so smart na kaya nating gawin yun. So it's not barley. Barley helps. Yun po yung ating isusulat, okay? Para hindi po tayo ma-technical. Because barley will just help clean, it will help nourish, and syempre kapag ang body naman po malinis and tama yung nutrients, talaga namang mag-heal siya ng kusa. Okay? Yan. Next. Ito. Alam nyo ba mga meds na for us to have optimum nutrition, optimum po yung talagang the best health that we can have, we need 7 to 10 cups of salad every day. Pag sinabi pong mga med salad, hindi po yun niluluto, ha? Di ba po yung salad, lagi po siyang raw? So salad siya. Siyempre, sa panahon ngayon, marami pong insecticides. So, dapat organic siya kasi baka hindi tayo mamatay sa lack of nutrition, mamatay tayo sa insecticides kapag kinain natin yung raw veggies na hindi na naluluto. And dapat din po fresh. Kasi syempre, pag hindi po siya fresh, everyday nababawasan din po yung sustansya niya. Like example, ito po, let's say meron po kayong broccoli. Tapos yung broccoli na yan, naka-expose sa sunlight. So kahit organic po yan, kahit raw ninyo kainin yung broccoli, under the heat of the sun naman po siya, then wala na rin po siyang enzymes. Nagkandamatay-matay na po yung mga enzymes, di ba? So we have to make sure that it is raw, organic, and fresh. Ang question ko po ba, sino po ba sa atin dito ang kayang kumain 7 to 10 cups every single day? Pasulat po, me. Kung ikaw ay kaya mo pong mag 7 to 10 cups. Kasi ako po, hindi ko po talaga kaya. Ayan, mag-aantay po ko. Ang sabi lang ay no. Totoo. Diba? No talaga. Diba? So, wala akong nakikitang me. Kasi ang hirap po talaga nun. Yan. Pero meron tayong mga tips. Ito po, galing po siya sa isang nutrition doctor na he's been doing the lifestyle, parang nag-guide po siya for life ng 30 years na po niyang ginagawa. Yung functional medicine as we call it. It's not the traditional approach, it's the functional approach. Mga alternative medicine, integrative medicine, yung mga yun po yung hindi siya traditional or conventional meds. Functional medicine, eat salads. You can steam the veggie, yung parang hindi lang masyadong pinakuluan talaga. Or pwede mo rin siyang gawing smoothie, di ba? May mga kale smoothie, may mga ganon. Or pwede mo rin daw mag-bake ka ng meat, tapos lagyan mo ng veggies doon. Pwede ka rin daw mag-green powder. O, di ba? So, kami po, ako po personally, and for those of us who have been taking barley, green powder po yung pinili natin. Bakit? Bakit importante po yun? Because it supports the hormone balance, it supports detoxification, it increases the nutrients, nagbabalance po siya ng blood sugar, it supports brain health and protects cardiovascular health and helps balance the pH. Okay? Ang recommendation po natin is 2 sachets at least every day. Bakit? Sa community po na
na ginaguide ko ngayon, meron kaming ginawa na studies namin. May mga mentors tayo who consistently drink barley, 1 sachet a day. Nung nagpa-lab test po sila, yung iba po may problem with electrolytes, potassium, sodium, magnesium. Yung iba po mababa. Yung iba po anemic. So, nung nag 2 sachets po sila everyday, tapos after mga 3 months, nagpa-lab test ulit, okay na po yung mga electrolyte levels nila. Na-correct po yung mga cramps, mga mens, yung mga cramps na na-experience nyo, di ba? Pulikat ba yun? Ano ba yung Tagalog ng cramps? Pulikat ba? Pulikat. Ayun. So yung may mga laging nakaka-experience ng pulikat, yung isang problem po doon is probably magnesium. So pag nung inap po nila, yung barley, naging 2 sachets, nawala po yung pulikat nila. So we have tested it for a few of our challengers na nakita po talaga sa lab test na nagbago. So at least 2 for adults, for kids, 1. Okay? Siyempre, mas maganda pag 4, ganito po mga meds. Sino po ba dito ang gusto ng glowing skin? Yung may pinkish-pinkish glow ka po. Tapos yung young-looking na skin. Sino po may gusto niyan? Palagay naman po sa chat box. Kasi isi-share ko po sa inyo ang aking sasabihin. Ayan, me, ayan. Oo. Di ba masaya talaga pag meron kang yung mga pinkish-pinkish kanyan, di ba? Challenge. Ito. 30 days. 6 sachets a day. Try nyo po. 2 sa morning, 2 sa lunch, and 2 sa dinner time. I tried it. My sister tried it. Yung mga mentors natin na yun, tinatry din po nila because they want to see kung paano yung mangyayari sa skin nila. Kasi bakit? We have to understand na yung priority po kasi ng barley kapag pumasok sa katawan natin is yung mga organs muna natin. Hindi niya pa prioritize yung skin. Tsaka yung mga hair, pag brittle po yung inyong nails, pag may problema po sa falling hair, i-up niyo po yung dosage ng barley. So 2, 2, and 2. Ayan. Sino po bang magta-take ng 30-day challenge? Ayan. Ililista nyo, tapos challenge kayo. Yung parang glowing skin or pinkish skin after 30 days. Yan. So, gawin nyo po yan. 2 and 2 and 2. Okay? Next. Ayan. Di ba na-mention ko po sa inyo mga mens na year 2000, I was introduced to food supplement. This was the very first book on natural healing na binili ko. Prescription for Natural Healing. It's a book written by doctors na nagpa-practice ng functional and alternative medicine. Andun na po yung barley grass. Pero syempre, ngayon ko lang siya naintindihan nung binasa ko na ulit yung same book na binabasa ko dati. Barley grass is high in calcium, iron, essential amino acids, chlorophyll, flavonoids, vitamin B, plus mga enzymes po yan. It is also an effective anti-inflammatory. Next, from the same book, superoxide dismutase, if you're familiar with that, it's a very powerful enzyme. Meron po yung barley grass. Meron din po yung ibang mga greens. Kaso mo po, meron ba sa atin kumakain ng broccoli na raw? Ganito niyo po yung pwedeng i-position sa mga clients ninyo. Ma'am, actually, marami din pong enzymes yung mga greens natin. Ang kaso po, niluluto natin sila in enzymes dye at high temperature. Very sensitive po sila sa init. But sa barley po, yung barley kasi natin, it was not heat processed. Cold processed po ang ating barley. So, hindi po siya dumaan sa heat. Kaya, meron po siyang live enzymes. Kaya din po, dapat, huwag niyo po siyang tinitimpla sa mainit na tubig. Dapat po, as much as possible, room temperature, and try niyo pong lagyan din siya ng maraming ice. Yan. Pag iinumin niyo siya, kung hindi niyo kaya yung green. And also, hindi po enough na may enzymes ka lang. Dapat po, ito po, coenzymes. Ano po ba yung coenzymes? Sila po yung mag-a-activate sa enzymes. So, dapat may vitamin B, may C, may E, tsaka may zinc. Ay, ang good news po, ang barley po ay meron ng mga yon. So, may enzymes ka, may coenzymes ka that will activate your enzymes. So, diba? So, it's also from the same book. Yun din po yung nakasulat sa kanya, barley grass.
Ayun. So, ito po yung sinasabi ko ngayon, pwede nyo na pong i-present in a way sa mga nakakausap nyo. Pag magtatanong sila, bakit pa ako iinom ng barley? Meron naman akong kadami-daming bote, di ba? Kung ang barley may 68 micronutrients, edi may 68 na bote ka iinumin. Di ba? So, magnesium, iba. Potassium, iba. Zinc, iba. Vitamin C, iba. Lahat. B-complex, lahat iba. Bakit pa ako magbabarley? May mga ganto-ganto na ako, nareseta ng aking doktor. However, based on research, synthetic nutrients, ang kanilang absorption rate is unclear. Kasi synthetic nga po sila. Kaya ano po yung payo? Dapat galing po talaga sa food. There's another research that says synthetic, you can only absorb 5 to 15% ng synthetic vitamins. But if it's from a pure organic source, may minimum po ng 50% absorption rate. So saan po ba tayo? Doon tayo sa 5 to 15% na absorption rate or doon tayo sa minimum 50? Bakit ko po sinasabi minimum 50? Because again, how you absorb your nutrients will also depend on your lifestyle. Pag sobrang dumi po ng inyong katawan, then hindi nyo po mamamaximize yung pag-digest or pag-process ng mga nutrients na meron sa barley. Kaya 50% minimum and ito naman 5 to 15% lang po siya. So, ano po yung choice ninyo? Kasi ako po, ang choice ko po, doon po ako sa mas mataas yung absorption rate. Kasi yung chlorophyll, alam niyo po ba yung chlorophyll, di ba sinasabi nila, dugo ng plants yan? Kaya po sinasabi ko sa inyo, I bleed green. Kasi yung dugo ko po, gusto ko talaga siyang maging green na siya. Para na siyang kasi yung chlorophyll, tsaka yung human blood, halos sustaining life. Yung chlorophyll po yung sustaining life ng plants natin. So, ganun din po yung sa dugo natin. So, parang, di ba, pag naalala niyo po yung mga mens, kapag may mga sugat-sugat sa mga taga-probinsya dito, yung mga lola-lola natin, may mga kaedad kaya ako dito, yung mga malunggay, di ba, yung mga dinidikdik na gano'n na green, tapos ilalagay po yun sa sugat, di ba, sobrang sakit nun? Pero nag-heal po siya. Grabe po kasi yung healing ng mga chlorophyll. Ayan. So, example lang po yan. Next. Or, kung ayaw mo naman po dun sa synthetic, kasi may mga tao po talaga, mga ments, na ayaw talaga nila yung nag-iinom-inom ng mga gamot-gamot. Sige po, pwede din po kasi na gulay. 7 to 10 cups po tayo a day. Ayoko rin po kasi nun eh. Imagine nyo po sa bahay namin, 5 po kami. Kapag 7 cups lang po, doon ako sa minimum, di 35 cups po yun every day. Paano ko naman pakakainin yung mga anak ko? Diba? So, ang hirap talagang i-maintain yung ganito. Kaya, dito po ako sa mas madali. Dito po ako sa mas madali. Sa organic barley po ako. Ito po yung aking choice. Ngayon, Suki, gagawin si inyong client pag kinausap nyo, ngayon po ba, ma'am? Di ba mas mabilis po kapag iinom na lang tayo ng barley kaysa sa mag-chop and shop? Imagine nyo po magsha-shopping kayo everyday kasi mabilis naman mabulok, di ba? Magsha-shopping kayo everyday, kung 10 kayo sa bahay, yun, 70 cups ng gulay. Ang hirap nun, ha? Ayan. Okay po ba? Learning po ba mga mens? Pa-type naman po. Learning kung kayo ay still with me habang ako iinom ng tubig. Ayan. Learning. Ayan. Sige. How do I like my barley? Isa po ako doon sa mga tao na hindi ko po kayang uminom ng pure na green. Uminom lang po ako ng pure na green kapag parang I am in dire need of nutrients. Lagi po akong milky barley. Ayan. So kung may mga kasama po kayo na ayaw nila ng green, milky barley po. Lagyan nyo lang po siya ng unsweetened na almond milk para less po yung sugar. And lagyan nyo po ng barley. Tapos pwede nyo rin po siyang lagyan ng ice.
Yung iba po, ginagawa nilang parang, ano yun, parang, para daw kasing matcha kapag ganyan po yung ano. Pero actually, parang hindi naman. Parang milky barley lang siya. Nawawala yung ano, nawawala yung grainy. Actually, yung texture po yung ayoko, di ba? Pag ininom niyo po yung barley, medyo ano yun? Magaspang ba yung term? Sorry Ilonggo po kasi taga Bacolod, kaya magaspang ba yung term? Yung parang grainy sa lalamunan, ganun. So yun po yung ayoko, kaya nilalagay ko siya ng milk. Yan, it's the texture. It's really not the taste, it's the texture. Tapos, ito naman po yung aking mga anak. Ito po yung aking youngest. Ano na po siya ngayon? 8. So, ito po yung eldest ko ngayon, ano na siya, 16, magsi-17. Tapos, ito po yung aking girl. So, lahat po sila barley. Tapos, ito, youngest, anak po ito ng ating IBC staff sa Bacolod. Yan. So, pandemic baby po kasi. So, syempre, yung mama, papa niya, everyday lumalabas. So, kahit breastfeeding po yan, pinapainom pa rin po niya ng barley para maging strong. Pang laban kung ano man yung bacteria na nabibitbit po nila pa uwi. Tapos doon naman po sa mga nagsasabi na mahal po yung barley, isipin niyo po kasi yung quality of life. Eventually, ito po yung sasabihin natin sa kanila, eventually, we will still have to spend for our health. Ito po yung mga gamot na to, nung hindi ko pa po naiintindihan kung gaano ka-powerful yung barley every time we go to China. Kasi syempre, galing Bacolod, pupunta po kami ng China, tapos mag-stay kami for the whole year. Every time na umuwi po kami, sobrang dami ko pong baon. Kasi imagine nyo, 3 yung anak ko. Meron pa kaming salbutamol, paracetamol, cetirizine, yung mga yan. Kapag nanay ka, familiar ka dyan, malamang kasi syempre, 4 seasons dito, ang dami. Kapag spring, allergies. Kapag winter, sobrang lamig. May mga pang nosebleed pa, kung ano-ano pang asthma. Eventually, you will still have to spend. So you better choose where you spend your money. Preventive ba? O dun tayo sa curative? Problem is, kapag dun tayo sa curative, marami na po akong kakilala, and probably kayo din po, kahit gaano kadami yung pera, hindi na kayang ibalik. Meron po kaming part ng family, nagkaroon po siya ng 22 specialist sa St. Luke's. Nakapikit na po yung mata nila sa gastusin. 22, imagine nyo po, 22 attending doctors sa kanyang case. Pero namatay pa rin po siya. The problem with health is there is no guarantee na kaya nating ma-cure kung ano man yung na-develop. Especially po, pag nagkaroon na tayo ng mga organ damage, hindi na po yun mare-replace. So, kaya dapat, choose where you spend your money. So, mahal ba siya? Hindi po. Kasi kapag na-diagnose ka po ng incurable disease, kahit magkano po yung milyon-milyon, di ba, napapalabas naman minsan natin. So, better spend on the preventive side. Ayan. So, ito po, cancer. Ito po yung aking papa. He had cancer in 2015. 7 years na po siyang cancer survivor, hindi po kami nag-chemotherapy. Noong 2015, wala pa pong barley noon, but we did alternative medicine and hindi na po siya nag-chemotherapy. So until now, he's okay. Since 2017, barley na lang po yung kanyang minemaintain. Tapos, ito naman po yung patient ko last year. She had breast cancer, metastatic na po to the brain and the lungs. Breast cancer po kasi, so whole lungs, bones, tsaka brain. She went through chemo and had barley and another protocol, yun po yung liver and pancreas na protocol which really helped her as well. Ngayon, okay na po siya. Talagang kahit after chemo, nakakabangon, nakakapaglakad po siya. But the first chemo that she had, wala po siyang barley, sobrang lugmok po talaga siya. Yun, so sobrang amazing. Kailangan lang talaga nating malaman paano siya gamitin. Now, ito po, general guidelines for cancer or kahit actually any chronic na disease. Usually, we start with 1 sachet. Okay? So, 1 sachet po tayo and then you check 1 to 2 or 2 to 3 days kung paano yung pag-a-adjust ng body. Especially po kapag end stage ng cancer or very advanced na ng mga chronic disease.
Kasi, syempre, may mga metabolic issues na yan, may marami ng mga toxins. So, syempre, yung mga healing crisis niyan, magmamanifest kasi yan. So, just introduce slowly. Try mo muna 1 sachet upon waking up. Pag okay siya, add ka another sachet around lunchtime. Okay? Tapos, pag okay pa din, add ka ulit another sachet. So, yun po yung gagawin. Sa case ko po, usually kapag cancer patient, pinapa-minimum ko po talaga ng 6. 2, 2, and another 2. Pero kung kaya niya pong mag-8 or 10 in a day, mas maganda po. Because, again, the body is acidic. And once your body is acidic, cancer thrives. Kaya po yung pagha-high dose ng barley, kailangan para kang race against time. Parang ganon. So at the start, slowly introduce until you build up na hanggang kaya nang matolerate ng kanyang katawan. Okay? So marami na rin po tayong testimonial sa cancer. Meron tayong mga 83 years old, 86 years old na end stage na, hindi na pinag-chemo, sinabihan na, uwi na lang kayo kasi 3 months na lang. Tapos, uminom po ng barley, finalo po yung tamang guidelines. After a month, yung pasyente, kumakain na, nakabangon na. After 3 months, nagwawalis na ng bakuran. After 6 months, nabuhay pa po yung 86, 83 years old ng mga 2-3 years pa. Tapos namatay lang siya in her sleep. Wala pong agony. Pati yung painkillers niya po pinastop. So napaka-ganda talaga. Dapat lang, wag nating biglain kasi alam niyo po, especially pag mga end stage na cancer patients, may mga metabolic problems na kasi yun sa katawan. Pag binigla mo po, 1 box ka agad every day, you will do more damage to the patient than good. Okay? Kaya slowly, introduce, papa-adjust yung body. Pag naka-adjust na, then slowly build up hanggat kaya ng katawan. Okay? Now, stay away from carbs and sugar. Bakit? Yung mga carbohydrates po kasi, tsaka yung mga sugars na talagang white sugar and very matatamis, pag napunta po sila sa dugo natin, nako-convert po sila sa glucose. Pag tumaas na po yung inyong blood sugar, pagkain po kasi ng cancer ang sugars. Kaya, yun po yung feeding nila. So aside sa nagka-thrive sila sa acidic environment, food po nila is glucose. Okay? So stay away from those. Barley for preventing childhood obesity. Mga meds, meron po ba dito sa inyo? May pamangkin, may anak, na sabi natin, ay, ang cute-cute. Kasi ang taba-taba. May ganun po ba dito, mga meds? Kasi po, yan po yung dun ako nag-start because my son was already starting to be obese. So, nag-lose po siya ng 13.4 kilos naturally. Tapos, ito din po, anak ng isang coach natin, si Coach Diana. Yun din po, less than 2 months. Yan na po yung kanyang anak. Sexy na. Yan. Tapos, ito naman po, for adults naman, ito po ako. Ayan. 7 kilos na rin po yung aking na-lose and maintain ko na rin po siya since last year until now, hindi na po ako tumataba. Okay? So, ito po si Coach Wena. Part din po siya, MVP din po. Ayan po siya. Barley po yan and proper lifestyle. The right nutrition, the right kind of food, amazing barley, becomes sustainable weight loss. Ano po yung keyword? Sustainable. Ang dami po kasing nagwi-weight loss na pang 1 month lang, pang 3 months lang, hindi na so-sustain. Kami pong lahat, maintained po yung aming figure. Ito po si Coach Olivia. Yan din po yung kanya. Until now, maintained din po. Bakit po you cannot outrun your fork? This is the husband of one of our coach, si Coach Diana po. Halos 1 decade na po siya tumatakbo, nagbabike, nagma-mountain climbing, 2 to 3 times a day, nag-elliptical, nagti-TikTok dance. Pero hindi po lumiliit ang kanyang tiyan. Nung tamang nutrition and barley, less than 2 months. Ayan. Lesser frequency ng pagbabike, lesser frequency ng mountain climbing. He was just doing it na lang for the hobby. Yung until now, hobby na lang niya kasi nag-i-enjoy na siyang mag-biking. But
But eto, yung pag-treadmill niya rin sa bahay, minsan once a day na lang, minsan hindi na nga. But he was able to maintain until now. Yon. So remember, you cannot outrun your fork. Fitness is 80% nutrition, 20% exercise. Yun lang po. Remember the 20% that you put in, sayang if you're not eating the right food. Meron po akong isang kino-coach, gym instructor. Gym instructor. Bike enthusiast. Grabe po yun pag nag-bike. Diabetic. Diabetic siya. Gym instructor yun since nung college. Basketball varsity player pa yun sa Lasal. Tapos message siya sa akin. Diabetic ako, friend. You cannot outrun your fork. Okay? This is my husband. Ayan. Sige, enjoy nyo. Tignan nyo po yung kanyang tiyan. Tignan nyo po yung kanyang likod. Ayan. So, he was told na kailangan na po niyang mag-maintenance meds kasi yung BP po niya 160/90 na. Pero, hindi po namin ginawa. We did the right lifestyle change and we drank barley. Ngayon po, wala po kaming maintenance meds. This is my daughter and that's my son. Pag nag-say goodbye tayo sa obesity, kapag tama po yung lifestyle natin, with the barley talaga, I really, really believe that you cannot sustain any diet kapag wala ka pong tool to help you. So barley is a very, very big part in all this. Okay? Kahit po sa skincare, ayan. So, ayan po yung aking skincare. Nasa YouTube po yan, yung training. Kahit po aso. Hindi ko pa po natatry sa pusa, but we have already a lot of testimonies na yung aso nawawalan ng appetite. Barley lang po yung pinapainom. And nagiging okay po sila. Paano po kayo makakatipid, mga mens? Yung sachet nyo po, huwag nyong itapon. I-ano nyo po siya, ipunin, tapos kung ano po yung pagkain ng aso nyo, i-rub-rub nyo lang po doon para mainom po nila. Okay? Pero kung may budget naman, bakit hindi? Diba? So, pwede namang ipainumin. Ayan. So, bakit natin pipiliin yung barley? This is from a medical journal. Yung study po is called Oxidative Medicine and Cellular Longevity. So, ang ingredients po ng barley is functional. So, ito po yung chronic disease. Yung medical journal na to, pina-check po to sa doctor ko na friend kung ito ba ay legit. Sabi niya, yes, it is very legit. And ito po yung mga references ng different kinds of journal as well na naging reference nila. So, ito po yung chronic disease and yun po yung functional ingredient ni barley that helps. Again, barley helps with these kinds of chronic diseases. So, ito po yung nakasulat. Example po, promote sleep. Another one is ito po yung meron po siyang anti-diabetic na property. Meron po siya, marami po yan. Nagre-regulate ng blood pressure, ng blood sugar, ayan. Tapos ito mga improves health based on protective vascular diseases, ayan. So medyo malalim-lalim na po yung mga terms, but it is just to prove that barley, tamang-tama po yung sinabi ni Dr. Hagiwara, that it is out of the 200 species that he studied, barley came out to be the top one. From womb to tomb. Okay? From womb to tomb, safe po. Bago ka even mabuntis, dapat nagbabarley ka na. Bago ka pa mabuntis. Kasi pag nabuntis ka, dapat si baby will nourish. Tapos yung body mo, prepared na talaga. So even before you get pregnant, drink barley. When you get married, drink barley. Now that you're young, drink barley. From womb to tomb, you can drink barley. Okay? Now, may question ako sa inyo. If barley is that amazing, then it follows that barley is everything that I need. True or false? Pakisulat po ng sagot, mga mens. If barley is that amazing, then it follows that barley is everything that I need. True or false?
Bawal po yung trolls ha, bawal po yung trolls. Kailangan po true lang or false. True, 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 true. Aba, nakikinig sila, nakikinig sila. True. Let's find out. Ready na ba kayo? I-reveal ko na yung sagot. Taran! False. But why? Diba? But why? Actually, trick question po yun. Kasi kung ako po sa lugar ninyo, magtutro din po ako. But, ganun eh, I want to break your bubble a little bit. Because barley has no vitamin D. Titignan niyo po yan. Tadan! Wala pong vitamin D si barley. And, mind you, deficiency of vitamin D can cause too much damage sa ating health. Ayan. Pero, tadan, may question ako. Ito po, Mens, kung sino po yung ating host, Mens, actually, tapos na po yung ating training regarding barley. Pero, may tanong po ako sa inyo kung gusto nyo bang mag-continue tayo to learn about vitamin D kasi ang next po is tungkol na sa Immunergy. Pero konti na lang, siguro mga 10 minutes na lang. Immunergy po yung i-discuss natin. Would you want me to continue? May time pa po ba? Or next time na po? Pasulat naman po now or next time. Ayan, yes, yes, yes. Magpapaalam po muna tayo, mga mens. Yes, continue, continue. Mens Jo Marie, ikaw po yung host, ikaw po yung official answer. Yes, 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 continue po. Now po, Mens. Sige, si Mens Jo Marie po yung host. Tanungin natin, Mens Jo Marie, should we continue po ba? Maingit po sa chat box. Yan. Mens, yes, Mens. Tag dito. Napag-uusapan din namin, Mens. Nag-uusap din kami ni Mentor Shane regarding dun sa sa mga benefits pala ng products, no. Na-amaze po kami, Mens, regarding dun po sa mga information na nyo na tag dito na i-imply na nyo po sa amin, na i-impart, yan. So, continue po, Mens, no? Laban lang. Thank you, Mens. Laban lang. Yes, okay. Pero, bibigyan ko kayo ng 20 seconds. Please stand up. If you can, stand up from where you are. Actually, mula po nung nag-start tayo, ako po'y nakatayo. One of my fitness habit, when I give webinars, I stand. Bakit po ba? Dapat po kasi every 60 minutes na nakaupo tayo, mag-spend po tayo ng 10 to 15 minutes na nakatayo or naglalakad-lakad. For the male, this is a favor to your prostate. For the female naman, lalo na po pag frequent yung UTI, di ba? So, galaw-galaw. Di ba? Sabi nila, galaw-galaw para hindi ma-stroke. So, ito po. A little bit. Can you please stand for a short while? You do a little bit of stretching. Grab your water. Kung wala ka pong tubig, baka mainit sa inyong lugar. Lalo, di ba? Sa Pilipinas talagang mainit po. So, konti lang. Para lang mas maging okay yung function ng inyong katawan para sa dugo, para sa energy. Ayan. Next time, lalagyan ko to ng music. 30 seconds. Stretch ng konti, mga mens. Okay? Ayan. Stretch ng konti. Stretch. Baka masakit na yung likod nyo. Kakaupo. Ayan. Or di kaya mag-banyo break. Mabilis lang. Ayan. So, kung ano man, just to break yung stagnant. Para hindi tayo maging, tawag nun? Stagnant ba yung term? Parang mali eh. Basta, ganon. 3, 2, 1. Okay! Everybody should be back. Ayan. Mens Jo Marie, kailangan niyo pong nakatayo, Mens. Ayan. Okay. Joke lang po. Pero pwede po kayong tumayo. Mga 10 minutes na lang naman siya. But you can sit down if you want. Vitamin D is a sunshine vitamin. Okay? Kaya po siya tawag sunshine vitamin because pinakamagandang source po talaga is really the sun. Okay? However, sabi po ni Dr. Sten Ekberg, vitamin D is actually not a vitamin. It is a hormone.
Makikita niyo po bakit siya hormone kasi talagang may process po siyang pagdadaanan. Hindi po yan pagkagaling sun agad, vitamin D, hindi po ganun. Or napaprocess agad or nagagamit agad ng body, hindi po siya ganun. Ngayon, di ba takot na takot po tayo sa cholesterol? I want to let you know that cholesterol, hindi po siya all that evil. Pag wala po tayong enough cholesterol sa body, building block po kasi yun ng vitamin D. If we do not have enough fats or cholesterol sa ating katawan, yung mga fat-soluble vitamins, hindi po natin sila masustore. Ano po yung fat-soluble? Meron pong fat-soluble, meron pong water-soluble na vitamins. Yung mga vitamin C, yan po yung water-soluble. Every day, kailangan po nating nire-replenish kasi hindi po nagsusstore ang body natin ng mga water-soluble vitamins, yung B-complex, yung mga yan, yung mga sodium, kailangan everyday. Kaya, kailangan yung pag-inom ng barley everyday. However, aside sa water-soluble, meron po tayong tinatawag na fat-soluble, which is vitamin A, D, E, tsaka K. Adek sa'yo, ganon. Yung adek, fat-soluble po yan. Pag wala po kayong enough healthy fats or enough cholesterol in your body, you cannot metabolize, you cannot store, you cannot use up. Parang hindi siya mag-store sa body nyo kasi wala ngang fats, kinulang nga, di ba? So dapat meron tayo ng mga yan. Cholesterol is not all evil, please remember. But it has to be the good ones, okay? Next. Ito po yon, yung process ng vitamin D. From the sun, pupunta po yun sa ating skin. Please remember, kapag covered, let's say ako po, di ba, naka 3/4 ako. So kapag na-expose po ako sa vitamin C, ang papapasukan lang po ng vitamin C is yung aking mukha, yung aking neck, tsaka yung etong part lang po. Kapag covered po tayo ng damit, hindi po yan papasok yung vitamin D. Kasi dapat po through the skin. Kailangan talaga sa skin. Paano po bang nagsa-sunblock kayo? Diba? Lagi natin sinasabi sa atin, mag-sunblock ka. Mas mahihirapan pong mag-penetrate yung sunshine vitamin sa ating skin if we have sunblock. Kaya, as much as possible, kung ang purpose nyo talaga is to get vitamin D from the sun, pwede naman pong nakatalikod kayo, di ba? Kunyari, ito sa mga lalaki, pwede po yung, like yung papa ko po, everyday, naka-shorts lang po siya, lalabas po siya sa gate namin, tapos nakatalikod lang siya. Ayaw niya ring ma-expose sa vitamin C ang kanyang face. Kaya sa likod po niya, buong likod hanggang kamay, hanggang paa. So kapag, kunyari, nasa beach po tayo, di ba? Tapos naka 2-piece, ganun. Tapos vitamin D ang pinaka-purpose natin. Huwag muna tayong mag-sunblock. Pwede muna, expose ka dun sa sun, siguro mga 8 to 10 minutes kapag naka-swimwear. Pero kapag half lang po, let's say naka-pants ka, tapos half lang yung nakaka-absorb, then you can do it mga 10 to 15 minutes of sun exposure. Okay? Next. Ay, may tanong ako, paano pala sa lugar na may mga winter, like dito po sa China? Kasi kapag winter, di ba, well covered po, covered ang tenga, ang ulo, tapos may mask pa ngayon, tapos may gloves pa. So ang exposed lang po talaga sa amin, ito lang. Di ba? Tapos pag nagsusnow pa, oh. Kaya kailangan talaga, lalo na pag nasa winter po tayo, kailangan talaga nating mag-supplement ng vitamin D. Kasi we cannot get it from the sun, especially if it's winter. Okay? So remember that. If you have clients from another country, let them realize that they need immunergy. Because it's winter, they need to supplement with vitamin D. Next. Galing sa skin, pupunta po yun sa ating liver. Question. How will you know if your liver is healthy or not? Because an unhealthy liver will have a hard time processing. Same din po sa ating kidney. After the liver, pupunta pa po yan sa kidney natin. After the kidney, saka pa po yan magiging usable form to the human body. So dadaan sa skin, pupunta sa liver, pupunta sa kidney, then magiging usable siya. So if you have fatty liver,
If you have CKD or what we call the chronic kidney disease, kasi you did not take care of them, mahihirapan din pong mag-process yung body natin ng vitamin D. Now, one of the ways that you can find out if your kidney and your liver, if they are okay, is through yung blood test. Pwede po kayong magpa-test sa liver ninyo, liver enzymes or liver SGPT or ALT, yun po yung mga tawag doon. Or to check your kidney condition, pwede po yung mga creatinine. Pwede kayo yung sa urine test ninyo. Alam niyo po ba, eto, ano lang, segue lang ha, may mga challengers, may mga kino-coach po kami na sobrang taas na po nung value ng bacteria sa ihi nila. So, makaka-damage po yun sa kidney. Hindi po nila alam na may UTI sila. Ang alam lang nila, may konting sakit sa likod, ganun lang. Pero, syempre, tayo mga Pinoy, di na-justify natin. Siguro napasobra lang to sa upo. Siguro mali lang yung position ko nung natulog ako, yung mga ganun. Pero UTI na pala yun. So, sobrang advanced na yung bacteria count niya. Buti na lang, nagpa-test. So, gawin po nating habit. Sino po ba yung mga may annual physical exam dito? Pasulat po, APE. Kasi kung nag-work ka po sa company, usually po, meron tayong, di ba, annual physical exam. So, may mga lab test po yun, may mga ultrasound. So, you make use of that. And you get your results. Kung nandyan ngayon sa inyo, tignan nyo po, SGPT, creatinine. Yan po yung kidney tsaka liver. Makikita nyo if they're doing okay. And then, from there, that's the time that the body can use it. Para saan? Para saan? O, tignan nyo po, grabe po yung function ng vitamin D. Naiyak na yung araw, naiyak na yung puso. Kasi, pag kulang ka sa vitamin D, affected po yung ating bones, ang ating immune system, ang ating insulin resistance can cause so much problem in our body. Yan po yung pagmataas. Let's say, di ba? Sabi nga nila, walang namamatay sa diabetes. Pero, lahat ng komplikasyon, yun po yung ikinamamatay. Hindi po namamatay sa diabetes. Doon po sa komplikasyon. Yung mga joints natin, para ma-prevent natin yung cancer, ma-prevent yung hypertension, lahat po yan kailangan ng vitamin D. So, nai-imagine niyo po yung itsura ng inyong heart ngayon, kung kulang kayo sa vitamin D, ganyan po siya. Now, assuming wala tayong lab test ngayon, di ba? Wala tayong hawak. Ito po yung possible, okay? I'm not saying that this is conclusive. I'm just saying one of the factors kapag may symptoms po kayo. Ayan, sige, check nyo po yan. Screenshot nyo po, tapos tignan nyo po yung inyong sarili, tignan nyo po yung inyong mga mahal sa buhay, kung may mga ganyan ba silang symptoms and diseases. Because, by the way, the reference book, if you want, na you can read about the vitamin D cure and the vitamin D miracle. Ayan. So those are books written by doctors as well regarding vitamin D. And doon ko po kinuha to, okay? If you want the reference. So yung symptoms, ito. Lagi ka bang pagod? Ayan, nakakulang ka sa vitamin D. Obese, diabetes, may heart disease. So kung existing na yan, o even depression, tignan nyo po, di ba? So, one of the factors, I'm not saying vitamin D only, one of the factors na may symptoms na ganito or may disease na ganito is probably because of lack of vitamin D. Okay? So, ano daw po yung magiging formula natin for vitamin D cure? Aba, o diba? Pabida si Immunergy. Maganda po talaga silang combination. Perfect sila na combination. Find out how much vitamin D you need, okay? So if you can have a blood test, you can include, usually kasi sa electrolytes, potassium, magnesium, sodium, very important po kasi yun. Next is vitamin D. Kung kaya nyo mapa-include, kasi may isa tayong mentor na nag-message siya, mens, kulang ako sa vitamin D. Tapos sabi ko, umiinom ka ba? Kasi may winter sa lugar nila. Sabi ko, umiinom ka ba ng Immunergy? Sabi niya, opo. Sabi ko, gaano kadami? Mga 1 to 2 capsules lang po a day. So, kailangan po natin around 5 to 10 capsules a day. Kasi, may rating po yan. May rating po yan siya sa likod. Makikita niyo po dyan sa pack ng Immunergy. May rating siya and then you can use that to convert
for the vitamin D need ng katawan, more or less, mga 5 to 10 capsules. Depende po kung gaano kayo kalaki and gaano ka-deficient ang inyong katawan. Okay? So, next, sun and supplement your way to great D levels. So again, if there's winter or you do not go outside, mag-vitamin D supplement ka na lang. Ito, Immunergy. 3, reduce your acid excess. O remember, di ba? Kasi kapag acidic po yung ating katawan, affected din po yung pagpaprocess ng vitamin D. So again, barley is already helping with the acidic issue. Number 4, cover your bases with other supplements. Other supplements meaning other micronutrients. So meron na po nun si barley. So covered na siya. And you can add a little bit of exercise. Ayan. So kapag mag-webinar ka, pwede ka pong nakatayo. O, di ba? So in a day, kompleto na yung iyong vitamin D na 5-step plan. Ayan. So ngayon, ang tanong, are you ready to take back control of your health and live the barley-fied life? Talagang may tanong akong ganyan. Oh, so ready na ba kayo? Na dapat kasi kayo po yung nagpo-control ng inyong health. Are you ready to live the barley-fied life? Yun po yung ating tanong. Yes or yes na yes? Ayan. Yes. Isa lang yung sumagot ng yes. Ayan pala, na-delayed lang yung chat. Okay po, ayan. So, dahil nag-yes po kayo, bibigyan ko po kayo ng mga healthy recipes na pwede nyo pong i-share sa mga taong ayaw uminom ng pure na green. Okay? So, pwede po kayong gumawa ng smoothie. Ayan. Huwag po kayong gumamit ng ano tawag nito? Huwag po kayong gumamit ng sugars or kahit honey. Mas maganda po yung stevia. Stevia does not raise your blood sugar or erythritol. Ayan, kung kaya niyo siyang i-pronounce, erythritol. So, milky barley, ayan po. You can also do milk tea barley sa mga milk tea addict. Ito po yung homemade healthy way of enjoying milk tea. Kami po sa bahay, halos everyday, nagme-milk tea po kami. There was a season, lalo na po na nag-transition kami, kasi mahilig po talaga kami sa milk tea. Kaya kami na lang po yung gumagawa. Tapos healthy pa siya. Okay? And milky choco barley. For the kids, meron na po tayong choco barley, di ba? Pero alam niyo po ba, pag may sakit yung anak ko, let's say nung unang-una, pag iinom sila ng choco barley, dinadagdagan ko pa po talaga ng isang whole sachet pa ng barley. Yan. So maganda po yan. So again, you can use this. And you can try avocado barley. Sobrang nutritious and sobrang sarap po nito. Ayan. Next. Ito po, if your schedule allows, I'm inviting you to join I Am Barley-fied. Every Friday may training po ako doon. Every Friday 9 p.m. meron pa akong training doon. If okay lang. Pero pag hindi naman, di okay lang din. Ayan. So that's where I train every Friday at 9 p.m. Now, reminder ko po, our evaluation, isi-send ko po yung link dito sa chat box and you have to answer the quiz to get the certificate. Okay? And thank you so much for staying. I hope you learned something. I am Elise and I am Barley-fied. Ayan.